Pinapanood mo ngayon ang video ng vascular surgeon na inaakusahan bilang mamamatay tao. Kalmadong naglalakad sa county jail sa Ohio kung saan siya maninirahan ng hindi tiyak kung kailan. Unang kaso mo sa korte. Ohio versus Michael Mackey. Sa unang tingin, kalmado at bihasa si Michael Mackey sa medisina, ngunit may bagong lumalabas na detalye ngayon. Inaakusahan siyang isang malamig at kalkuladong mamamatay tao na sinundan ang dating asawa at ang asawa nito bago ang krimen. Ano ang susunod na mangyayari sa kaso? Ipapaliwanag ko kung bakit hindi laging salik ang parusang kamatayan kahit legal sa Ohio. Kaso ito ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Uy mga kaibigan, sandali lang bago tayo magsimula sa episode na ito ng On The Case. Sana ay matulungan namin kayong manatiling updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa totoong krimen. Pero pagdating sa pananatiling updated sa mga balita sa buong mundo, talagang mahirap na ngayon dahil sa mga issue ng pagkiling ng media. Ibig kong sabihin, sino ba talaga ang dapat paniwalaan? At gusto kong ipakilala sa inyo ang sponsor natin ngayon. Ang Straight Arrow News ay personalized na news platform na nagbibigay ng makatotohanang balita para magbigay impormasyon at magtayo ng tiwala. May media mist tool sila na nagpapakita ng mga headline na wala sa mainstream at nagbibigay ng kapaki-pakinabang na komentaryo sa sensational na balita. Tinutukoy ng site at app ang media bias at inaayos ang mga source batay sa political leaning para sa transparency. Kaya kung handa ka na sa mas magandang paraan ng pagkuha ng balita, pumunta ka sa Sancom/over-the-counter o i-click mo lang ang link sa aking description. Straight Arrow News, iwasan ang drama, kunin ang mga totoong impormasyon, maligayang pagbabalik sa mapagkakatiwalaang pamamahayag. Si Michael Mackey ay isang iginagalang na siruhano, mukhang ganon. At least isang matalinong tao na lumaki na ginagawa ang lahat ng tama. Pero ngayon ay inaakusahan siyang isang mamamatay tao. Pinag-uusapan natin ang iginagalang na profesional sa medisina, pero dahil sa paratang na kinakaharap niya, maaaring hindi na siya muling maging malaya. Tuwing nakikita natin siya, kalmado at walang emosyon siya. Makikita ulit natin yon. Sa bagong video, papasok si Mackey sa Franklin County Jail sa Ohio. Diyan na siya nanatili mula nang bumalik siya sa Ohio para harapin ang mga kaso ng pagpatay kina Spencer at Monique Tepe noong Disyembre 30. Inaresto si Mackey sa Chick-fil-A sa Rockford, Illinois, malapit sa St. Anthony Hospital. Mga 1.5 oras sa kanluran ng Chicago at 7 oras mula Columbus. Ayon sa pulisya, nagmaneho siya mula Rockford hanggang Ohio Capitol para patayin sina Monique at Spencer Tepe. Ngayon, tatalakayin ko pa ng mas malalim ang bagong video na ito at kung ano ang maaari nating matutunan dito sa ilang sandali. At pag-uusapan din natin kung maaaring humarap pa si Mackey sa karagdagang mga kaso sa ilang sandali. Sa ngayon, mukhang hindi siya nahaharap sa posibilidad ng parusang kamatayan. Wala rin siyang kasong may kinalaman sa mga anak ni Tepe, na 4 at 1 taong gulang na nasa bahay nang pinatay daw niya sina Monique at Spencer. Ang video na ito ni Dr. Michael Mackey ay mula sa kanyang pagharap sa Ohio Court noong nakaraang linggo. Inakusahan siya ng grand jury sa Ohio ng 5 kaso. Habang nire-record natin ito, nahaharap siya sa 4 na kaso ng aggravated murder at 1 ng aggravated burglary. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, nagpasok ng plea na hindi siya guilty si Mackey sa lahat ng kaso. Wala siyang sinabi kahit isang salita sa korte. Lumabas siya sa video feed mula sa kulungan at ito ang dokumentong nagpapatunay na nag-plead siya ng not guilty. Inaakusahan si Mackey sa pagpatay kina Spencer at Monique Tepe noong madaling araw ng Disyembre 30 bago ang bisperas ng bagong taon. Si Spencer, isang kilalang dentista, ay hindi pumasok sa trabaho noong Disyembre 30. Nag-aalala ang mga katrabaho dahil kilala si Spencer bilang masipag at maaasahan. Lalo pang nag-alala ang mga kaibigan at katrabaho nang hindi dumating si Spencer at hindi sumagot sa tawag si Monique Tepe. Full-time na ina si Monique ng pamilya Tepe. Ngayon, ito ang kanilang wedding video. At ang mag-asawang Tepe ay nagtayo ng isang kamanghamanghang buhay na magkasama. Mukhang kasal na sila mula pa noong 2020. Patay na natagpuan ang mag-asawang Tepe na binaril sa kwarto ng kanilang bahay sa Columbus noong Disyembre 30. Ayon sa pulisya, walang bakas ng puwersahang pagpasok sa bahay ng mag-asawang Tepe kaya nananatiling palaisipan ito habang patuloy ang investigasyon sa kanilang nakaraan. Habang umuusad ang kaso, malinaw na mahilig makisalamuha ang mag-asawang ito. Sa katunayan, inilalarawan sila bilang buhay ng kasiyahan. Mahilig silang magtipon ng mga tao sa kanilang bahay. 107 ng pulisya ng Columbus. Oo, gusto kong humiling ng wellness check para sa isang tao sa kanilang bahay.
Isipin mo ilan ang tumawag sa siyam na isang hindi dumating si Spencer sa trabaho o bahay para hanapin sina Spencer at Monique. Patunay kung gaano sila kamahal. May bangkay, may bangkay. May bangkay sa loob. Yeah. Sige, teka lang. Ilalagay muna kita sa linya kay Medic. Sandali lang. Habang inaalam namin kung sino ang mga tepi, may bahagi ng kanilang nakaraan na nakapagtataka. Dati nang ikinasal si Monique at si Spencer ang kanyang pangalawang asawa. Ikinasal siya mga 10 taon na ang nakalipas sa kanyang late 20 kay Michael Maki, isang nag-aambisyong doktor na nag-aral sa Ohio State. Ikinasal silang dalawa noong 2015. Ngayon, madalas na naming napag-uusapan ang kasalang ito kung sinusundan mo ang kwentong ito kasama namin. Pero ngayon, mas marami na kaming nalalaman base sa sinasabi ng pulisya. Ayon sa mga ulat, ganito raw talaga ang naging takbo ng kasalang ito. Dahil sa panlabas na anyo, maikli lang ang naging pagsasama nila at agad din itong natapos. Pero walang palatandaan na magulo ang paghihiwalay nila, di tulad ng ibang diborsyo. Sa maraming kaso, kapag tinitingnan mo ang mga diborsyo, umaabot ng ilang taon ang mga proseso at may mga paratang na talagang mabigat at nakakasira. Sa kasong ito, base sa online na na-record, mabilis ang proseso. Nag-file ng diborsyo si Monique sa Ohio noong 2017 kasama niyang nakatira si Michael Maki sa Virginia habang nagsasanay siya bilang sirujano matapos silang ikasal. Nung nag-file siya ng diborsyo, 6 na buwan na silang hiwalay ni Maki. Nakatira siya sa pamilya niya sa labas ng Columbus habang si Maki ay nasa Virginia pa rin. 1 buwan at kalahati matapos siyang mag-file ng diborsyo na finalize na ang diborsyo nila. Tapos na talaga yon. Akala natin ayos ang lahat pero ngayon alam nating nakakabahala pala ang kasal na ito. Kahit tapos na sa papel, di pa raw handa si Maki na bitawan ito. Sa publiko, tila si Maki pa rin. Sinabi rin niya sa mga tao na maayos ang kanilang kasal. Nakakagulat, pinalabas pa niyang siya ang biktima. Ayon sa isang dating TikTok ng babaeng nakipag-date kay Maki matapos siyang magdiborsyo noong 2017. Sinabi niya na halos buong 2018 tumagal ang relasyon nila. Agad pagkatapos ng diborsyo. Nag-post ang babae ng mga larawan sa deleted TikTok kasama si Maki at nung binisita niya ang pamilya niya. Sinabi niya na tungkol sa diborsyo, sinabi sa kanya ni Maki na siya ang biktima. Pag uwi niya galing trabaho, wala na si Monique Tepe, pati aso at gamit niya, tapos na. Sinabi rin niya sa TikTok na mabait at maayos si Maki sa relasyon nila. Natapos lang dahil hindi niya naramdaman at parang may harang kay Maki. Sinabi rin niya na hindi na raw nagdetalye pa si Maki tungkol sa kasal na iyon, maliban sa nakakagulat na pahayag na iyon. Nakipag-ugnayan kami sa babae para tanungin siya tungkol sa relasyon nila, pero hindi na siya sumagot. Pero ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang sinasabi ng pulisya tungkol sa naging takbo ng kasal na ito. Ngayong linggo, nakatanggap kami ng bagong affidavit mula sa pulisya tungkol sa investigasyon sa kasal ni Monique at Michael Maki. Ayon sa dokumento, sinabi ng mga nakakakilala sa mga tipi, sa mga homicide detective na si Maki ay dapat imbestigahan kaugnay ng mga pagpatay na ito. Sabi ng mga kaibigan ni Monique Tepe sa mga detective na naging mapang-abuso at nagbanta sa buhay niya si Michael Maki habang sila ay kasal at pagkatapos ng kasal. Pakinggan ang siping ito. Isang nakilalang saksi ang nagsabi sa mga detective na ibinahagi ni Monique Tepe ang paratang laban kay Michael Maki tungkol sa sapilitang hindi ginustong pakikipagtalik at pananakal. Ngayon na nagpapatuloy ito at sinabing CP. May saksi raw na nagsabi sa mga detective na tinakot ni Michael D. Maki si Monique na kaya niya siyang patayin. Hahanapin niya ito, bibilhin ang katabing bahay at palaging magiging asawa niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung ano ang napag-usapan ni Monique at Maki matapos silang ikasal. Ayon dito, at sa mga kaibigan na nakakakilala kay Monique, merong kahit papaano ay ilang antas ng komunikasyon pagkatapos maging pinal ang kanilang diborsyo. Ngayon, ayon sa affidavit, isang umano'y banta na hahanapin ni Maki si Monique na sinasabing hindi lang basta salita iyon. Pinatay ang mga Tepe noong Disyembre 30, isang araw bago ang bisperas ng bagong taon. Ngunit hindi malinaw kung bakit. Si Maki raw ang nagpasya sa araw na iyon. May bagong update sa kaso ayon sa pulisya at may kaugnayan ito sa kinaroroonan ni Maki noong Disyembre 6. Tandaan, nakatira si Maki sa Illinois. May address siya sa Marangyang Condo sa Lincoln Park, Chicago at nagtatrabaho sa Rockford, Illinois na mga 1.5 oras sa kanluran ang mga Tepe. Nakatira sila sa Columbus, Ohio, nagtapos sa Ohio State
at tagahanga ng Buck Eyes tulad ng karamihan ng alumni. Noong Disyembre 6, nasa Indianapolis ang mga Tepe dahil naglaro ang football team ng kolehiyo nila laban sa Indiana sa Big Ten Championship. Ayon sa pulisya, pumunta sina Spencer at Monique sa Indy para manood ng laro kasama ang mga kaibigan, habang si Michael Maki naman ay nasa bahay sa Columbus. Sabi nila, nasa bahay nila si Maki. Ayon sa pulisya, may video si Maki na pumapasok. Curtilage ng bahay ng mga Tepe, isang salitang naging pamilyar sa marami mula nang gamitin ito ng pulisya. Iyon ay parang mismong paligid ng bahay ng mga Tepe. Hindi nila sinasabi na pumasok si Maki sa bahay ng mga Tepe, pero sinasabi nilang di umano'y nandoon siya. Sabi rin nila, nakita nilang umalis siya sa ari-arian matapos ang ilang oras. Ayon sa dokumento, umalis si Monique sa football game sa ikalawang kalahati kasama si Spencer para bumalik sa hotel nila. Sinabi ng mga kaibigan sa pulis na sinabi ni Spencer na umalis si Monique sa laro dahil inis siya tungkol sa isang bagay sa kanyang dating asawa. Ayon sa affidavit, hindi na pinalawak ng pulisya ang bahagi ng kwento. Hindi sinabi kung nakipag-ugnayan si Maki kay Monique o kung alam ito ni Monique. Ngayon, nang humarap ang hepe ng pulisya ng Columbus sa media matapos maaresto si Maki, sinabi niya na walang naitalang na unang tawag mula sa bahay ng Tepe na may kinalaman kay Michael Maki. Binanggit ng pamilya na sinabi ni Monique noon na naging mapang-abuso siya sa kanya dati. Meron bang ebidensya o palatandaan tungkol dito bago nangyari ang insidenteng ito? Ang masasabi ko lang ay wala kaming natanggap na ulat at wala rin kaming anumang impormasyon na may kinalaman sa kahit anong uri ng insidente tungkol sa dating asawa at kay Monique. May bagong detalye kung paano natunton ng pulisya si Michael Maki. Naalala mo ba yung video ng taong interesado bago siya naaresto? Ilang araw matapos mapatay ang mga Tepe, ipinakita sa video ang isang lalaking nakaitim na naglalakad sa eskinita sa likod ng bahay nila, kung saan may mga hiwalay na garahe. Nakatira sila sa mga townhouse at may isang bahay na may Nest camera na nakatutok sa eskinita. Makikita mong naglalakad ang taong ito sa eskinita, hindi nakatingin sa camera. Hindi malinaw kung alam niyang may camera at hindi rin namin nakita ang mukha niya. Sabi ng pulisya, naniniwala silang si Michael Maki ang nandoon nung gabing pinatay sina Spencer at Monique. Ayon sa pulisya, natuntun nila si Maki, isang pilak na SUV na dumating sa bahay ng mga Tepe bago sila pinatay at agad din umalis. Ayon sa pulisya, may natatanging katangian ang sasakyan kaya natukoy ng mga investigador na ito ay kay Maki. Ngayon, bukod pa dyan, at ito ay isang napaka-interesanting pangyayari. Ayon sa affidavit, di umano'y nagnakaw si Maki ng mga lisensya mula Ohio at Arizona sa sasakyang ito. Ipinakita ang mga ito sa iba't ibang okasyon. Ayon sa kanila, natuklasan nilang konektado ang sasakyan sa kanyang trabaho sa Illinois at sa isang dating address niya. Tungkol naman sa pinuntahan ni Maki matapos ang Virginia, alam nating nag-fellowship siya sa Maryland. May aktibong lisensya rin siyang siruhano sa Illinois at California. Nagkaroon siya ng aktibong lisensya bilang siruhano para sa estado ng Nevada dahil nanirahan siya sa Las Vegas, kung saan nagtrabaho siya ng ilang panahon para sa isang surgical group. Alam natin ito dahil nabanggit siya sa kasong malpractice na tinalakay natin, kung saan inakusahan siya ng maling pagsasanay sa empleyado. Isang empleyado ang naglagay ng catheter sa pasyente at umano'y naiwan ito o bahagi nito sa loob ng pasyente. Ngayon, gaano man kasama ang tingin doon, walang siruhano ang gustong mabanggit ang pangalan sa isang kaso ng malpractice. Ang mahalagang bahagi ng investigasyon ay kung sino si Michael Maki at ang kaso mismo. Nang hindi mahanap ng kumpanyang inatasang mag-abot ng mga papeles kay Maki, 9 na beses nilang sinubukan at hindi nila siya mahanap, pati na rin ang surgical group na kanyang pinagtatrabahuhan. Nang subukan silang kontakin ng kumpanyang mag-abot ng papeles, sinabi nilang hindi nila alam nasaan si Maki, mga 3 buwan bago ang pagpatay sa mga Tepe. Sinabi ng abogadong nagsampa ng kasong iyon sa WSYX-TV at Columbus na hindi lang nila mahanap si Maki, kundi pati ang address na sinasabing ibinigay niya bilang kanyang pinagtatrabahuhan ay hindi kanya, peke na pala ang address na iyon ngayon. Kamakailan lang nagtrabaho si Maki sa ospital na ito sa Rockford, Illinois, at sinasabing nakikipagtulungan ang ospital na iyon sa mga investigador. Hindi malinaw kung alam nila ang tungkol sa kasong malpractice na isinampa laban sa kanya at kung anong uri ng pagsasaliksik ang ginawa nila tungkol sa kanyang nakaraan bago siya kunin bilang empleyado sa ospital na ito sa Rockford, Illinois. Pero ayon sa pulisya, nung gabi ng Big Ten Championship Game, Disyembre 6, hindi nakaschedule si Maki na magtrabaho. Sabi rin ng pulisya, nung Enero 9 iyon ang araw na inaresto si Maki. Kinuha nila ang pilak na SUV niya sa parking lot ng ospital sa Rockford. Sabi rin nila,
Pansamantalang Arizona plaka ang gamit ng sasakyan ni Maki bago ang mga pagpatay. Nang makita nila ang sasakyan niya sa parking lot ng St. Anthony Hospital sa Rockford, Illinois, pakinggan mo ito. Napansin ng mga detective ang bagong gasgas sa bintana kung saan dating nakakabit ang sticker bago ang mga pagpatay at sinabi nilang mabilis itong tinanggal. Sabi rin ng pulisya na noong araw na pinatay ang mga tepe, naiwan ni Maki ang kanyang telepono sa trabaho at walang aktibidad ito sa loob ng 17 oras. Pagkaraan maaresto si Maki, sinaliksik ang apartment niya sa Chicago. At doon, ayon sa pulisya, natagpuan nila ang ilang mga armas, kabilang ang isa na sinasabi nilang may paunang kaugnayan sa pinangyarihan ng krimen. Marami tayong natutunan sa affidavit pero hindi pa rin klaro paano nakapasok si Maki sa bahay ng tepe. Sabi ng pulisya, walang senyales ng puwersahang pagpasok. Narito ulit ang video ni Maki matapos niyang sumuko sa extradition mula Illinois at dumating sa Franklin County Jail sa Ohio. Makikita siya sa video na ito. Kalmado siyang pumasok na nakaposas ang mga kamay. Sa kulungan na naka-jacket at sibilyan pa siya tapos nagpalit ng damit, pangkulungan at tsinelas, walang ipinakitang emosyon. Sumusunod siya sa utos ng pulis at nakikipagtulungan habang dinadala para harapin ang mabibigat na kaso sa Ohio. Tandaan, nasa loob ng bahay ang mga anak ni Tepe at aso nila nang umano'y pinatay sila. 4 at 1 taon lang ang edad ng mga bata. Sa mga tawag sa siyam na isang may kaibigang nasa bahay na naririnig ang mga batang umiiyak. Ligtas kasama ang pamilya ang mga bata na magandang balita. Pero kapag tiningnan mo ang mga kaso, si Maki ay nahaharap sa 4 na bilang ng pinalalang pagpatay na may espesifikasyon na umano'y gumamit siya ng kung anong uri ng silencer at 1 kaso ng pinalalang pagnanakaw sa bahay. Hindi siya nahaharap sa mga kasong partikular na may kinalaman sa mga bata tulad ng panganib sa bata. Pag-uusapan pa natin kung bakit maaaring ganoon sa ilang sandali. Tandaan din na may death penalty ang Ohio. Pero sa ngayon, mukhang hindi pa kasama sa mga kaso ang ganong espesifikasyon. Ang pangunahing piskal para sa Franklin County, Ohio, kung saan nagaganap ang kasong ito, si Sheila Favor, ay isang taong hindi sumusuporta sa parusang kamatayan. Hindi malinaw kung kaya si Maki ay walang espesifikasyon para sa parusang kamatayan. At pag-uusapan pa natin yan ng kaunti kasama si Bradford Cohen, isang abogadong tagapagtanggol sa kriminal, dito. Sa ilang sandali, tungkol naman sa pinakahuling pagdinig sa korte ni Michael Maki, ito ang nangyari. Unang kaso sa harap ng korte, estado ng Ohio laban kay Michael Maki ngayon. Sa pinakahuling pagdinig ni Maki sa korte, na naganap sa Ohio, nagpasok siya ng plea na hindi siya guilty sa 5 bilang na kinakaharap niya. Hindi humiling ng piyansa ang kanyang abogado. Hindi niya binanggit ang issue, pero baka ilabas nila ito sa hinaharap. Hindi rin nila binasa ang sakdal sa korte. Hihintayin natin ang susunod na mangyayari. Samahan kami ngayon talakayin ng kaso. Si Criminal Defense Attorney Bradford Cohen ay laging masayang kasama sa Law and Crime. Sa ngayon, marami pa ring impormasyong hindi inilalabas ng pulisya. Pero gaano kalakas? Ng kaso. Sa alam natin, malakas ba ang prosekusyon? Based lang sa alam natin. Sa mga nabasa ko at sa alam natin, posibleng hawak nila ang murder weapon, posibleng hawak din nila ang silencer na sinasabing ginamit at sigurado silang meron sila. Mga datos mula sa cellphone niya, record ng tawag, global positioning system data, larawan at pagtukoy sa sinasabing minamanehong sasakyan. Sa tingin ko, medyo matibay ang kaso nila sa ngayon, di ba? Lalo na pagdating sa paglilitis. Ang karaniwan namin ginagawa bilang mga abogado ng depensa ay tinitingnan namin lahat ng ebidensya, di ba? Tinitingnan namin kung ano ang meron sila at pagkatapos ay tinitingnan namin kung paano nakuha ang mga ebidensyang iyon. Kung titingnan mo ang kaso ni Luis G. Itermangione, makikita mong malakas talaga ang kaso nila. May baril at notebook na nagsasaad ng intensyong pumatay. Nahuli siya na pumunta at nagpakita sa lugar ng krimen at suot pa ang parehong damit. Kaya parang napakalakas talaga ng kaso nila. Makikita mo ring may motion ng depensa para hindi tanggapin ang ebidensya tulad ng motion to suppress. Pwedeng hindi tanggapin ang baril or notebook. Binabago nun agad ang takbo ng paglilitis para sa prosecution. Minsan, nakakakuha ng dagdag na ebidensya ang mga piskal habang tumatagal na maaring magbago sa takbo ng paglilitis. Bagong saksi, eksperto, or ebidensya ngayon lang nasubukan kaya mula simula may mga kasong mukhang malakas o mahina. Di mo malalaman hanggat may mangyayari pa. Sigurado akong may lalabas pang impormasyon pero sa ngayon, mukhang inilalagay siya ng mga lumabas na detalye sa lugar ng pangyayari, lalo na yung video ng suspect. Sabi nila siya yon dahil daw sa sasakyan na sinasabing kanya, pati mga ninakaw na plaka mula Ohio at Arizona
na iniuugnay sa kanya. At pagkatapos, meron kang Disyembre 6 kung saan nandun siya. Alam mo yon na nasa mismong lugar siya. Gaano kahalaga sa prosekusyon ng ebidensya? Meron tayong baril at sabi nila posibleng may koneksyon. Gaano ba kahalaga yon sa pag-uusig ng kaso at pagpapatunay na nandoon siya sa bahay kung sinusubukan mong ipakulong ang isang tao dahil sa pagpatay? Sinasabing siya ang nagpaputok ng baril na pumatay kina Monique at Spencer Tepe at bilang dating asawa, naroon siya sa lugar. Mahalaga ito. Kailangan talaga nilang ipasok siya sa bahay para magawa ang susunod na hakbang. Gayunpaman, may maliliit na puwang sa mga kaso na madalas tinututukan ng depensa. Pero sasabihin ng prosecution, alam mo na, gamitin mo ang iyong sentido komon. Nandito sa loob ng 25 yarda ang telepono ng lalaki, ang baril na ginamit, at ang kanyang fingerprint sa doorknob. Parang, kailangan pa ba talaga naming ipakita sa'yo na nasa loob siya ng bahay? Alam mo, walang mga camera na magpapakita sa'yo na nasa loob siya ng bahay habang ginagawa ang pagpatay. Ito ang mga hakbang na ginagawa namin para ipakita sa'yo. Nagiging makatarungan lang ito. Common sense na nasa loob siya ng bahay, common sense na siya ang gumawa ng mga pagpatay na ito, na nandoon siya, alam mo, ilang araw bago ang ngayon. Sasabihin ng depensa na maaring ilang araw nang naroon ng mga fingerprint na iyon. Yung baril na ginamit ay maaring baril ng ibang tao na nakuha lang niya. Ibig kong sabihin, marami pang depensa na pwede mong gamitin doon. Alam mo, ang unang tanong palagi ay, may issue ba ng self-defense dyan? Hindi ko iniisip yon. Alas 4 ng umaga yon. Maliban na lang kung dumating siya, kumatok, nagkaroon ng alitan, at may nagpaputok ng baril. Kailangan mo ring ipaliwanag kung bakit may silencer ang baril at bakit ninakaw ang mga plaka. Sa bawat paglilitis, parang boxing ang turing ko kasi dati akong boxingero. Tama ba? Sa bawat suntok may kontrasuntok at kontragalaw. Ang nagpapagaling sa trial attorney ay ang kakayahang ma-anticipate at makita ang mangyayari bago pa ito mangyari. Para masabi mo, oy, ito ang dahilan kung bakit ito nangyari. Mahirap ang kasong ito para sa defense attorney based sa alam ko ngayon. Hindi ko rin alam paano nakuha ang ebidensya. And habang nagsisimula na ang ebidensya, sisimulan mong salayin ito. Maaring gumanda ang kaso or maaari rin itong lumala. At hindi natin alam kung ano ang pinag-uusapan nila ng kanyang defense attorney, si Diane Menashi sa ngayon. Pero para sa atin na nasa labas, ang dami ng bagong impormasyon na lumalabas na hindi lang tungkol sa Disyembre 30. Ayon sa kanya, nasa bahay siya noong Disyembre 6 habang wala ang mag-asawa na mabigat sa mata ng publiko. Kung ikaw ang tagapagtanggol ni Michael Maki, gaano karami na ang alam mong impormasyon sa insidente at sa relasyon niya sa ex-asawa at tatawat? Ito. Malinaw na marami na akong hinawakan na kaso ng pagpatay. Kasama mo ang kliyente mo, tinatalakay ninyo ang mga detalye, issue at posibleng hadlang sa pagkuha ng hatol na not guilty. And sinasabi mo parang, ito ang sinasabi nila, saan tayo papunta dito? Alam mo, kailangan mong bigyan ako ng direction at sabihin kung saan tayo patutungo dito. May ebidensya silang nandun ka nung Disyembre 6, pero pwedeng sabihin ng kliyente mo na hindi siya nandoon. Pagkatapos, testimonya at sasabihin niya na lang ang haharapin mo. Totoo man o hindi, iyon ang dapat mong pagtrabahuhan. Tama? Kaya sasabihin niya, hindi ako yon or hindi ako nandoon. Nagkaroon na ako ng video ng mga tao na malinaw mong makikita na kliyente ko yon at sasabihin pa rin niya, hindi ako yan. Naalala ko nung bagong abogado ako, palagi akong dumadalo sa mga paglilitis tuwing linggo. Doon ako naging trial attorney. Pinapanood ko ang mga paglilitis at umaalis ako sa law school. Minsan hindi pumapasok sa klase para makita ang magagaling sa cross-examination at kung paano nila hinaharap ang mga kaso. Isa sa una kong napanood na paglilitis ay kaso ng pagpatay kung saan may binugbog. Pagbalik niya sa barberia kung saan siya binugbog, kumuha siya ng shotgun kinabukasan at tanong, sino gusto akong bugbugin ngayon? Pagkatapos, naglabas ng baril ang lahat sa barberia. Tumakbo siya, lumingon, nagpaputok ng shotgun at napatay ang isang lalaki. Gusto ng depensa sabihin, pakinggan nyo, tumakbo lang siya palayo, tapos na siya rito at aksidente lang ang putok. Gusto ng akusado sabihin, hindi ako yon, nasa ibang barberia ako. Kaya kailangan mong harapin ang sinasabi ng kliyente mo. At dito sa kasong ito, maaring sinasabi niya na, hindi ako yon, at hindi ko kotse yon. Kaya kailangan mong harapin ang mga bagay na yon.
Interesante para sa akin ang ebidensyang ito dahil madalas makita ang location data mula sa cellphone sa mga kaso. At kung may suspect o akusado ka na dala ang kanilang cellphone, at kaya nitong ilagay sila mismo sa lugar ng pangyayari kapag may nangyari. Sa kasong ito, pagdating sa gabing pinatay sina Monique at Spencer, sinasabi nila na walang ipinakitang aktibidad o galaw ang kanyang cellphone sa loob ng 17 oras na mula sa pananaw ng publiko. Masasabi mong, aba, iniwan niya ang cellphone niya kaya hindi siya matutuntun sa bahay. Pwedeng sabihin ng prosecution na nagpapakita ito ng intensyon niya. Parang talo ka pa rin kahit anong gawin mo kasi di pinapakita ng cellphone na nandun siya. Gaano ba kalakas ebidensya yon? Kaya sa pangkalahatan, ang datos mula sa cellphone ang isa sa pinakamalalakas na ebidensya na maaring hawak ng Estado. Sa kasong ito, ang titingnan ng prosecution ay ang kasaysayan ng paggamit niya ng cellphone. Kung walang pagkakataong hindi niya nagamit ang cellphone niya, sa loob ng 15, 16, 17 oras sa nakalipas na 2 taon, napaka hindi karaniwan na sa loob ng 17 oras ay hindi nagamit ang cellphone. Tama ba? Baka kasi, alam mo na, may kumpanya na gumagawa ng mga bag na ganito, Faraday bags. Baka nailagay ito sa isa sa mga Faraday bag na yon. Hawak pa rin niya ang cellphone pero walang pumapasok or lumalabas na transmission dito. Iyan ang sasabihin ng prosecution. Ang depensa naman sasabihin na namatay ang cellphone niya kaya hindi nagamit at iniwan lang. Natulog siya, nag-gym or may ibang ginawa. Kaya naka-off ito ng 17 oras, nangyayari talaga. Tama ka, talo ka kahit anong gawin mo. Issue ang tagal ng oras. Kaya mas mainam nang hindi magamit ang telepono ng 3, 4 or 5 oras kaysa 17 oras sa panahon ngayon. Dahil wala silang phone data, siguradong makakasama ito sa prosecution pero may car global positioning system data naman sila. Alam mo mga black box na issue, ang dami mo nang makukuha ngayon mula sa ring cameras, mga camera sa kapitbahayan at mga red light camera. Ito na ang pinakamasamang panahon para gumawa ng krimen. Dahil ngayon, madali kang matrace, masundan at malaman kung saan ka pupunta. Hindi na ito dekada 90, marami ring krimen noon. Kasi wala pang mga cellphone noon, wala pang mga ring camera, at wala pang global positioning system data sa kotse mo. Pero yun ang gagawin nila, aasa sila sa mga ganong bagay para ipakita yon. Yung global positioning system data sa kotse, nagpapakita na nandito siya o yung mismong kotse ay nandito, tama ba? Naka-off ang phone niya kaya hindi siya makontak. Hindi rin niya pinapahiram ang kotse niya kahit kanino, kaya mahalaga ang mga bagay na ito. Gaya ng sabi ko, ang matibay na kaso ngayon ay pwedeng humina at ang mahinang kaso ay pwedeng tumibay. Dahil nagsisimula silang makahanap ng mas maraming ebidensya at naghahanap ng iba't ibang paraan para mahanap ang ebidensyang iyon. Tingnan mo ang mga kasong kinakaharap niya. May paratang na gumamit siya ng silencer pero wala namang ganong espesifikasyon. Ito ay isang kaso ng parusang kamatayan. At ang Ohio ay isang estado kung saan legal ang parusang kamatayan. Kilala ko ang pangunahing taga-usig ng Franklin County, si Sheila Favor, noong tumakbo siya sa posisyon. Tutol siya sa parusang kamatayan. Gaano kadalas ang ganito? Alam mo na? At alam ko na ang parusang kamatayan ay maaaring maging isyung pampolitika. At alam mo, ang pagiging district attorney o pangunahing taga-usig ay isang posisyong pampolitika. Gaano kadalas naaapektuhan ng opinyon ng opisina tungkol sa parusang kamatayan kung may inaakusahan sa ganitong kaso? Kaya naapektuhan talaga ito at maaring tingnan ng mga state attorney ang iba't ibang kaso at sabihin, oy, hindi na natin ipagpapatuloy ang mga kasong yan. Tingnan mo na lang ang mga kaso ng marijuana, halimbawa. Maraming state attorney ang pumasok sa opisina na nagsasabing, hindi ko na ipagpapatuloy ang mga kaso ng marijuana at talagang tumigil na sila sa pag-usig ng mga kasong may kinalaman sa marijuana. Halal silang opisyal, kung ayaw ng tao sa gawa nila, pwede silang tanggalin sa pagboto. Madalas yan mangyari. Makikita mo na may mga state attorney na kumikilos tungkol sa ilang particular na krimen at sinasabi nilang ayaw nilang usigin ang mga iyon o kaya ayaw nilang hawakan sa ganoong paraan at pwede nitong maapektuhan ang kaso. Sa kasong ito, pwede ring mangyari yon. Hindi isinama ang parusang kamatayan dahil hindi siya naniniwala rito. Nung si Janet Reno, ang state attorney sa Miami, hindi siya pabor sa parusang kamatayan. Sabi niya, hindi ako naniniwala rito sa etika o moralidad. Gagawin ko ang trabaho ko at kung nararapat sa kaso, isasampa ko ito. Kaya alam mo, may ganung pagkakaiba ng opinion pagdating sa mga state attorney. Mahalaga ngayon ang opinion, etika at moralidad ng mga state attorney, pati na rin ang kanilang mga kasong gustong isampa. Mas mahalaga na ngayon kumpara nung dekada 90 at 2000 kung kailan ang mga tao ay parang, hoy, pakinggan mo, trabaho ko lang ay magsampa ng kaso sa mga krimen.
Hindi ako naniniwala sa marijuana pero habang illegal, magsasampa pa rin ako ng kaso. Isa pang malungkot na bahagi ng kwentong ito, malinaw naman, ay may 4 at 1 taong gulang na anak sila na nasa bahay nung nangyari ito. Pero hindi sila nasaktan. Kapag pinakinggan mo ang tawag sa siyam na isang-isang, maririnig mong naririnig ng mga tumatawag mula sa labas yung mga bata sa loob at talagang nakakalungkot. Bakit kaya si Michael Maki ay hindi pa rin nakasuhan kahit inaakusahan siya na ginawa ito sa harap ng mga bata sa bahay? Depende talaga, di ba? Kung natutulog ang mga bata, may ilang paraan para siya kasuhan dito. Nangyari ang mga pagpatay habang tulog ang mga bata. Baring A, hindi alam na nandun ang mga bata. B, hindi nagising or tumakbo ang mga bata or hindi sila tinamaan ng kahit ano habang nangyayari ang pagpatay. Yan ang isang paraan ng pagtingin dito. May iba pang paraan din. Kung naisip niya na andun ang mga bata sa bahay, pagkatapos ng pagpatay, wala siyang sinabi o ginawa, ni hindi tumawag sa siyam na isang-isang. Ang mga batang ito ay nasa bahay mag-isa, maliliit na bata, maaring magutom sila o baka makapulot sila ng kung ano na maaring makasakit sa kanila. Pagkatapos, titignan mo kung ito ay child neglect dahil iniwan niya silang mag-isa sa bahay na walang gabay. Medyo malayo na yon pero pwede pa rin isama sa kaso. Tingnan mo, ang mga state attorney ay nagsasampa ng 30 kaso. Kahit alam nilang 5 lang ang mapapatunayan, ganyan talaga sila. Gets mo? Palagi silang nagsasampa ng kaso pero kadalasan sila rin ang napapahamak. Kung isinampa nila yon, baka isipin nilang makakaapekto sa kaso ng pagpatay. Kaya mag-focus na lang tayo doon. Nakita mo yan sa kaso ni Casey Anthony, sa tingin ko alam mo na. Ang pagsampa nito bilang first-degree murder ay isang pagkakamali at pati na rin ang paraan ng pag-usig nila, pagkakamali rin yon. Hindi ko minamaliit si Jose Baez dahil magaling ang closing argument at matalino ang depensa niya sa kaso, parang walang pinipigilan. Pero maaari mo ring isisi ang pagkatalo sa estado dahil parang wala silang alam sa kung ano ang pananaw ng hurado. Kapag sinusubukan mong patunayan ang isang kaso ng first-degree murder, kailangan mo ng higit pa sa isang bangkay, kailangan mong patunayan talaga ang kaso ng first-degree murder. Minsan, totoong pagkakamali ng mga piskal ang pag-overcharge o pagdagdag ng kaso na nalilihis sa focus. Kaya maaaring iyon ang dahilan kung bakit hindi pa nila siya kinasuhan ng ganon. Oo, tulad ng sabi mo, kahit mukhang malakas ang kaso, posibleng hindi rin pala. Parang kay Casey Anthony, akala ng lahat sigurado na ang guilty na hatol. Pagkatapos nagbigay si Jose Baez ng isa sa pinakamahusay na depensa kailanman. Para sa lahat, sinabi ko noon pa na hindi mahahatulan ng guilty si Casey Anthony sa first-degree murder dahil hindi iyon ganong kaso. Nang sinabi nilang di sila magsasampa ng mas magaan na kaso, paulit-ulit kong sinabi na hindi ito guilty. Sabi pa nga ni Nancy Grace, mahusay. Tinawag niya akong baliw at maling mag-argumento, pero nang lumabas ang hatol na hindi guilty, ipinagyabang ko yun sa kanya. Sasabihin ko sana, siguro yun ang una mong tawag at ganun na talaga nun. Pagkatapos nun, di na niya ako inimbita ulit. Sigurado ako na hindi ito kaso ng parusang kamatayan. Pakiramdam ko, sa ibang depensa kapag tambak ang ebidensya laban sa akusado, ang layunin ng abogadong pangdepensa ay mapanatiling buhay ang kliyente. Kung hindi ito kaso ng parusang kamatayan, at kung magiging kasing lakas ito ng kaso para sa estado gaya ng lumalabas ngayon habang may lumalabas pang impormasyon, oo, ang isang hatol na not guilty ay magiging napakalaking panalo, malaking sorpresa. Ano ang layunin ng abogadong depensa sa kasong kriminal, lalo na kung malakas ang ebidensya at hindi parusang kamatayan ang usapan? Sa totoo lang, kahit ano na mas mababa sa first degree, di ba? Kaya parang, alam mo yon, kung hindi parusang kamatayan ang pinag-uusapan, at ang alok ay habambuhay na pagkakakulong, edi meron kang mas mababa ang pressure sa depensa dahil habambuhay lang ang alok. Wala kang option kundi ilites, kaya bakit hindi subukan? Pinakamaganda, alam mo na, pinakamasama, habambuhay na kulong. Yun din ang alok, habambuhay na kulong. Mas maganda kung second degree or manslaughter lang ang makuha mo. Ibig sabihin may nangyari pero hindi ito planado. Pumunta siya doon pero may di inaasahang nangyari. Nagkaroon ako ng kasong pagpatay sa San Francisco na first degree pero naging second degree ito. Panalo na yon kasi pilit nilang sinasabing first degree yon at may isa pang kilalang napatay. Sa tingin ko, hindi kami nabigyan ng patas na paglilitis sa San Francisco pero ibang usapan na yon. Sa madaling salita, second degree lang ang nakuha namin kahit sa lahat ng nangyari.
may mga ebidensyang pinayagan na hindi dapat. Panalo na yon kasi pwede ka nang makalaya sa parol matapos ang 15 taon, hindi habang buhay. Panalo na lahat yon sa first degree murder cases, habang buhay agad ang alok, pero kapag manslaughter or second degree lang, iba na. Ngayon, medyo mas may pressure na sa abogado ng depensa. Makikita natin ang takbo ng kaso dahil nagsisimula pa lang tayo. Salamat Bradford Cohen, criminal defense lawyer sa pagsama sa Law and Crime. Salamat, Ben. Yan na po ang pagtatapos ng On The Case na inihahatid ng Law and Crime. Mag-subscribe po kayo sa amin sa YouTube at Spotify at ngayon ay mapapanood nyo na rin ang mga episode ng On The Case sa Peacock. Ako po si Chris Stewart, magkita-kita tayo sa susunod.